Eman, hindi ba sa break na nyo simula bukas? Sama ka sa amin. Ipapasyal kasi kami ng kuya mo sa talon bukas. Pag-aaya sa akin ni Dino. Mabuti pa siya. At naaaya ako samantalang si kuya. Kahit pabalat bunga lang, hindi man lang talaga ako inaya sa mga lakad nilang barkada. Ha? Hindi naman kasi ako inaaya ni kuya. Kaya na lang. Nakatingin ako kina kuya at tatay habang sinasabi ko iyon na may konting tampo. Ayaw din kasi akong pasamahin ni tatay sa mga lakad ni kuya dahil baka daw mapano ako. Lalong-lalo na sa mga ganoong lakaran pa na akyatan, languyan, inuman. Basta pisikal, hindi sila pumapayag. Kaya siguro lumaki akong lampat tsaka payatot. Napatingin sa akin si tatay. Tila parang napahiya, lalo na si kuya. Bumawi naman kaagad si kuya. Aayain naman talaga kita eh. Kaya lang, baka hindi pumayag si na tatay. Ayaw lang kitang ma-frustrate kapag hindi ka pinayagan. Okay, sige. Isama na nyo nang makaranas namang umakyat. Marvin, ikaw nang bahala sa kapatid mo ha. Paalala ni tatay. Laking tuwa ko ng mga sandaling yun sa mga nadinig ko. Hayaan niyo po tay. Ako po ang bahala kay Eman. Ako magiging alalay niya. Salo ni Dino. Ako rin. Magkasabay pang sabi ni Jello at Mike. Salamat mga kuya. Salamat din Nay. Tay. Pagkatapos ng hapunan, nasa sala kami lahat at nanonood ng paboritong palabas sa TV, si Nanay. Katabi ko naman nun si Dino sa upuan. Excited ka ba para bukas? Maganda ka na ng mga dadalin mo. Uwi ka ni Dino. Ay! Ano nga pala yung mga dadalin? Uwi ka ako. Anak, magdala ka ng first aid kit, alcohol, betadine, plaster, tabletas, at pati lotion mo. Baka kasi maraming lamok sa bundok. Madengge kayo. Uwi ka ni nanay. Magdala ka na rin ng bihisan. Pangligo. Tsaka yung two-piece mo. Huwag mo makakalimutan yun ha. Tsaka lotion, tsaka oil. Ang sabad naman ni kuya tapos malakas sila nagtawanan. Namula ako. Uminit ang aking punong tenga lalo na nang makita ko si tatay palihim ding umingisi. Tumayo na ako at tumakbo palabas ng bahay. Ang sama ng loob ko. Harap-harapan niya akong pinapahiya. Sumama rin yung loob ko kay tatay dahil sa halip na pagsabihan si kuya, nakuha pang makitawa. Nagpunta ako sa bahay ni na lola. Sa kanila kasi ako pumupunta kapag may problema ako. O di kaya, napagalitan ako ni nanay o dahil kay kuya. Sa kanyang mga biro kasi, napipikon talaga ako. Lola, mano po? Nakikitambay lang po. Bati ko kay Lola. Napagalitan ka na naman ba? Kaya ka nagawi dito? Hindi po, Lola. Wala lang pong magawa sa bahay. Makikilaro sana ako ng PlayStation kay pinsan. Pagdadahilan ko. Alam naman ni nanay at saka nila tatay na kay Lola ako pupunta kaya hindi sila nag-aalala. Alam ko rin naman na susunduin ako dito ni Kuya at susuyuin. Lumabas ng kwarto niya si Manolo. Siya yung pinsan ko. Mas matanda nga lang ako ng 1 taon sa kanya. Siya ang lagi kong kalaro noon. Hindi kasi ako nagkaroon ng PlayStation dati kaya naman inaaya ko siya palagi maglaro ng PlayStation. Nawili kami sa paglalaro at inabot na kami ng hanggang alas 9 ng gabi.
Wala pa rin akong sundo. Dito ka ba muna matutulog, iho? Gabi na kasi. Alam ba ng tatay mo na narito ka? Ang tanong ni Lola. La, pwede po ba na dito muna ako? Siyempre naman po namin. Tanong ko naman. Sabi, oo naman. Doon ka sa kwarto ni Manolo matulog. Tabi na kayo roon. Siya nga pala, nakauwi na ba si Marvin? Hindi man lang nagagawin rito ah. Tanong ni Lola ulit. Kaya nga po dito muna ako habang bakasyon si kuya. Biniro ka na naman ba kaya ka nagtatampo? Kayo talaga. Hala sige, at ako'y mahihiga na rin ang makatulog na. Hindi pa naman katandaan si Lola. Siguro ay higit 50 pa lang siya, kaya malakas pa. Natitinda pa nga siya sa palengke ng mga prutas eh. Pero si Lolo, matagal nang wala. May mga 10 taon na. La! Lola! La! Nandiyan po ba si Eman? Boses ni kuya at tinatanong ako. Pinagbuksan siya ni Manolo ng pinto. Tumakbo naman ako sa itaas para magtago sa isang kwarto. Ayoko kasing nakikita si kuya. Naiinis pa rin kasi ako sa kanya. Nasa kwarto na si Lola. Akit ka na lang at tinatanong ka na niya kay Eman kanina. Tumakbo na sa itaas nang malaman na ikaw yung kumakatok. Dinig kong sabi ni Manolo. Katabi lang ng kwarto ni Manolo ang kwarto ni Lola, kaya dinig ko na pinuntahan ni Kuya si Lola. Hindi ko naman masyado maintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Saglit pa ay kumatok na siya sa pinto. Eman, buksan mo na yung pinto. Dala ko na yung bag mo. Pinaghanda ka na ni nanay ng mga dadalhin mo bukas. Eto na oh. Kunin mo na. Nadaanan ka na lang namin ng alas 5 ng umaga ha. Gumising ka ng maaga. Kasama rin si Manolo. Pinayagan siya ni Tio. Wika ni Kuya na nasa may pintuan. Iwan mo na lang dyan. Wika ako. Ayoko talaga siyang labasin. Sige, alis na ako. Nasa may pinto yung bag mo tsaka sapatos ha. Alis na ako. La! Alis na po ako. Sigaw ni Kuya. Nadinig ko pa ang mga yabag niya, kaya agad kong binuksan yung pinto para kuhanin yung aking bag. Nang biglang... Huli ka! Si Kuya at nasa may pintuan. Kasapakat pala si Manolo na nasa kanya pala galing yung mga yabag. Ay, kiniliti ako kaya nagtatatarang ako. Ikaw naman kasi, hindi na mabiro. Binibiro ka lang naman. Di ka na nasanay kay kuya mo. Panunuyo ni kuya. Siyempre, konting pakipot. Ayaw kitang kausap. Hindi na ako sasama. Di ka na sasama? Hindi na rin ako sasama. Kapag hindi ka kasama. Sabi naman ni kuya. Eh, isama ka na lang. Hindi pa kasi ako nakakarating dun eh. Uwi ka naman ni Manolo. Alis na ako ha. Ito nga pala. Pinabibigay ni tatay. Baon mo raw. Basta, daanan na lang namin kayo bukas. Maaga ha. Para hindi mainit sa paglalakad. Teka na rito. Payakap muna. Uwi ka ni kuya. Ang kiri ko talaga. Paayaw-ayaw pa eh. Payakap-yakap din naman. Kinis pa niya ako sa pisngi. Siguro, kaya niya ako niloloko palagi dahil sa ugali ko. Matampuhin, pikon, pakipot. Saka gusto ko lagi akong sinusuyo kapag nagtatampo ako. Kahit na naman lagi akong binibiro ni kuya ay mahal ako nun. Kaya mahal ko rin naman siya.